Tara guys, samahan niyo akong gawin ang napakaraming orders. Ito yung ganap nung January 6. Napakaraming orders namin ng araw na iyan. Pero bago yan guys, nandito muna ako sa NCC Mall, BP. At dito ako dumiretso sa All You Need. Dito ako bibili ng figurine na gagamitin ko para sa cake. So ayan guys, namimili na ako ng figurine dito. Ito yung unang pinagkita sa akin ni Madam. At ito naman yung nagustuhan ko. Cute siya. Ganda. Dito talaga ako sa shop na ito lagi pumupunta. Lalo na pag naghahanap ako ng mga topper na kakailanganin ko para sa cake. So, kita nyo naman no, napakarami nilang paninda dito. Iba-iba, may mga cars, may mga princess, iba-ibang klaseng Disney characters. Tapos sa mga cars naman, ayan, so meron Transformer, meron Fire Truck, McQueen, Avengers cars, Police cars, ay basta kung ano-ano, madami talaga. Tapos may mga robots din, may mga dino. Lahat magaganda ang quality, bagay na bagay talaga siya para ipang topper sa mga cakes. Ulitin ko guys ha, ang shop na ito is nasa NCC Mall, BP, nasa second floor lang siya sa taas ng grocery. Next stop naman natin is ang Rapsky Baking Store. Since malapit lang siya sa NCC, so ayan, dumiretso na ako para bibili nito paper straw, tapos fondant from Sugar King, and then boxes. Ayan siya guys. Tapos ayan, ipapakita ko na din yung kabuuan area ng mga boxes. Super dami, super lawak. Tapos ito na yung nakuha ko. Ayan, bababa na tayo at magbabayad. And then ayan, nakapagbayad na din ako at saka diretso na kaagad tayong umuwi. Ayan, so nagta-tricycle na ako nito pauwi ng bahay. Nagpakyaw na ako ng tricycle na masakyan. Mabuti na lang at pumayag. Guys, nandito na tayo sa bahay at ayan, ipapakita ko na din yung cakes na ginawa ko kanina bago ako umalis. Ayan, di ba ang ganda? So pagkadating ko ng bahay, nagpahinga na muna sandali, naghiga muna ako sandali para ma-relax yung katawan ko. Tapos nung bandang gabi na, ayan, nag-umpisa na naman ako gawin itong fondant cake. At ang ginamit ko na fondant dyan is yung binili ko kanina sa Rapsky na rolled fondant, product ng Sugar King. At alam nyo ba guys, na first time kong na-try ang product na ito. At first talaga, hesitant ako kasi talagang sa packaging pa lang, super tigas niya. Ewan ko, siguro dahil sa area, malamig yung baking store. And then, nung inopen ko din siya, talagang yes, matigas na matigas talaga. Pero nung minasa ko na siya, nag-soft naman kaagad. Maganda ang quality ng fondant na ito. Maganda ang consistency niya. At saka talagang hindi siya nagbabubbles, guys. Wala talaga siyang ganon. Madali siyang i-manage. At higit sa lahat, ang pinakagusto ko talaga, guys, is hindi siya napupunit. Yes, hindi siya napupunit guys. Kaya kita nyo naman no, pagkabalo talaga. Super ganda, super kinis at wala siyang elephant texture. Okay, dito muna tayo sa kabilang table. Ayan yung kapatid ko, busy naman siya gumawa ng macarons. Ito naman ay ubi cream and mango cream. So pinapalamig lang yan. Tapos ayan, nung matapos siya sa macarons, gumawa naman siya ng puto cheese. Ayan, dyan siya magaling sa puto cheese talaga guys. Ayan, tagahaluin ang lahat ng dry ingredients. Tapos isunod naman yung wet ingredients. Tapos ito na yung niloloto na siya. Ayan, super ganda ng tubo, 'di ba? Parang bulkan lang. Nakikisyus ako doon, guys, dahil pag may luto na, syempre titikim ako, 'di ba? Kailangan tikman para pag may mali, magawan ka agad ng paraan. Itong cake naman na ito is for wedding cake ito siya. Ito yung pagpapatungan ng couple na figurine na nabili ko sa NCC. Super simple lang talaga niya, guys. Yan lang talaga yung request ni client. Ayan. Sa buttercream nga pala yung ginamit ko na icing dito, since yun ang request talaga ni client. At ito na nga yung figurine na nabili ko sa NCC. Syempre, nahugasan ko na yan siya. At since 9 AM na, so ayan, going na si Heidi papunta ng Vinyo. At ang Vinyo sa Fair Crown, sa may Ecoland Drive, Hona Subdivision. At ito na nga, luto na ang ating coconut macarons. Luto na din ang puto cheese. At syempre, meron tayong mga pasubra sa orders. Ayan siya. So, for the tikim tayo, for the kain tayo. At ito na nga guys, dito tayo sa pag-airbrush ng ating cake. Ito yung fondant cake na kinovera natin kanina. At saka, sinadya ko talaga na light color lang siya para hindi ako mahirapan magmasa ng fondant. Total, meron naman akong airbrush. So, i-airbrush ko na lang para maging darker color. O, diba? Siyempre, doon tayo sa mabilis at hindi tayo papahirapan. Kaya maganda talaga guys na meron tayong airbrush dahil malaking tulong talaga siya para mapagaan yung ating trabaho. Police uniform nga pala itong ginagawa natin, guys. At kamuntikan ko pa talagang makalimutan itong paglagay ng bulsa. Mabuti na lang talaga at naalala ko. Kaya ayan, hinabol ko talaga siya para masabay ko na sa pag-airbrush. At alam nyo ba, medyo nadulas-dulas na yung bulsa dyan nung dinikit ko siya. Kasi nag-moist yung fondant sa pag-airbrush ng colors. Mabuti na lang talaga sa pinaka-design niya is meron siyang borders. Kaya ayan, nasusuportahan niya yung bulsa na hindi siya malaglag.
So, ayan, for the attach na tayo ng mga details. Ayan, isa-isa talaga yan ginawa namin. Mano-mano, guys. Tapos, tutor cake ito siya, guys. So, ang size ng cake natin is size 8x5 and 6x5. Sa pandikit, guys, ang ginamit ko dyan is tylos na may kaunting mainit na tubig. Ayan siya. Tunawin nyo lang yung tylos na yan hanggang sa maging malapot na siya at pwede na siyang pangdikit. Tapos, ayan, maglalagay na din tayo ng support. Naglagay ko ng 6 na sa gusto. Tapos, syempre, sipat-sipatin natin to make sure na pantay siya. Tapos, ayan, so ipapatong na natin yung second tier. Again, maglalagay ulit ako ng 3 barbecue stick mula taas hanggang baba. Ayan, tagusan talaga yan siya hanggang baba para may support silang dalawa na hindi sila maghiwalay, guys. Para maiwasan, guys, na magtumbling yung nasa taas na cake. Tapos, ayan, guys, so i-cut natin yung excess. Yung cutter pala is splice yun siya. Nabili ko siya sa DIY. Punta lang kayo ng DIY, guys, at marami kayong mabili doon, marami kayong makita or mapagpilian na cutter. Ayan, so mura lang naman siya. Ayan, so for the attach na tayo ng mga toppers, mga design details ng ating cakes. Ayan, so lahat ng color gray color dyan, guys, is mamaya is pipintingan ko yan siya ng black color. Ang meron lang kasi ako na color sa ngayon is yung liquid base na color na pang airbrush. Wala ako nung paste base, yung gel type. Naubusan ako ng ganon, kaya yun, for the paint na lang tayo mamaya para maging dark color yung black. At another orders ng araw na yan is ito namang mga cake balls. Ayan, so bali 2 box ng cake balls ang orders. Total of 72 pieces. At ito naman yung ubi cream and mango cream natin. Uy, kasarap niyan talaga, guys. Promise, ito naman yung best seller talaga. At ito na yung final look ng ating cake. Ayan siya, guys. Tapos na yan siya, diba? Super ganda. Ang bigay ko sa cake na yan is 5,000, guys. Yes, 5,000 yan siya. May kasama na siyang 12 pieces na cupcakes. At ito naman yung cupcakes niya, guys. Ayan, syempre customized din. At ito na yung mga coconut macarons natin. Nakabox na. Mayroon din yung orders ng reveal bars. Tapos, ayan, guys. So, ito yung dahilan talaga kung bakit madalas na late kaming makarating sa mismong meet-up sa Kanto Iniche. Dahil talagang nagta-tricycle pa kami, guys, mula sa bahay. Ayan. At kung wala namang tricycle, minsan nilalakad pa talaga namin yan palabas ng highway. Hindi din naman kasi pwedeng mauna kami doon sa Kanto Iniche. Dahil hindi pwedeng mag-antay ng matagal ang cake. Lalo na super init talaga ang panahon, guys. Delikado yung cake natin sa mainit na panahon. Nagme-melt po yan. Mapa-fondant man yan or soft icing. Sa fondant naman, guys, ang iningatan natin doon is yung ganache sa loob na hindi siya mag-melt. Kasi once na mag-melt yung ganache, guys, bar down talaga yung fondant na diba nga sa ganache yan kumakapit. Sayang naman kasi, guys, kung yung cake na iniingatan mo talaga or pinapaganda mo siyang gawin tapos in the end, masisira lang siya bago pa siya makarating kay client or bago pa makita or ma-receive ni client. Diba? Ang sakit. Baka ma-expectation versus reality tayo niyaan. At yun ang ayaw na ayaw ko talagang mangyari, guys. Okay, for the last cake naman ng araw na yan is ito naman yung birthday cake ng pamangkin ng ante ko. Ayan. So, kinantahan lang namin siya ng happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy na birthday pa. Asa ba sila, Garian? Garian. Yay!